Eto naman ang nararamdamang stress, hindi dapat ginagawang biro lang at dinidedma. Hinay-hinay lang po kapag nakakaramdam ng stress at humanap ng tamang paraan para matugunan ng pagod ng katawan. Dahil ang simpleng stress, naku, maaari palang magdulot ng mas malalang sakit na siyang tunay nakaka-stress. Yan ang kwento inalam ni Marisol Abduraman. Sino ba naman ang gustong ma-stress? Hinay-hinay lang dahil ang hormone na tumutulong sana sa katawan para malabanan ng stress o pagod maaaring magdulot ng komplikasyon kapag nasobrahan. 2019 nang mapansin ng 22 anyos na si Jocelyn ang biglang pagbabago sa katawan. Nung una po kasi irregular mens po, madaming buhok sa katawan, tas nananaba na po talaga ako ng paunti-unti po. Nag-research online si Jocelyn tungkol sa mga nararamdaman. Lumabas nga po is PCOS, yun po yung common daw po na symptoms. Pero ang inakalang sintomas ng sakit na polycystic ovary syndrome o PCOS lumala at nadagdagan pa. Mas namaga po yung mukha ko, tapos lumabas na rin po yung mga stretch marks sa may tiyan ko. Bali, sobrang hindi na din po ako parang makabangon kapag nakahiga ako. Doon ko po talaga inano na magpa-check na po sa doktor. Nagkaroon din siya ng malaking bukol sa batok. Una po akong nagpunta sa OB pero wala pong nakitang mga cyst. Nagpalipat-lipat si Jocelyn ng doktor para malaman ang kanyang tunay na sakit. Parang na-misdiagnose pa din po ako noon with lupus. Kaya meron isa pong doktor na to prevent daw po na mapunta sa lupus, pinainom niya po ako ng yun daw po ay nagko-contain ng steroids. Hanggang kumonsulta siya sa isang endocrinologist o espesyalista sa mga hormone-related diseases. Dito niya nalaman na meron siyang sakit na Cushing's syndrome. Ang Cushing's syndrome ay kondisyon kung saan naglalabas ng hormone na cortisol ang katawan na higit sa normal na level. Cortisol ay isang hormone na tumataas pag under stress ang isang tao. Isang hormone na nakakaapekto sa lahat ng organs ng katawan. Kwento ni Jocelyn, matinding stress ang kanyang naranasan nung pumutok ang pandemic. Papasok na po ako for senior high and bigla naman po nag-pandemic. Ang dami po nagsasabi, tumataba ka na, ganyan. Na-stress na po ako, lagi lang ako nakakulong sa bahay. Nakaapekto rin ang binigay na gamot nang ma-diagnose siya. Halos lahat ng sintomas ng Cushing's syndrome nakita kay Jocelyn. Tinatawag moon phases, yung mukha po bumibilog po, parang buwan. Meron pa may tawag na buffalo hump, nagkakaroon po ng parang bukol po dito sa may likod, sa may bandang batok po, sa may baba po ng batok. May mga features po ng mga stretch marks na mapupula. Nagresulta rin ito sa pagkakaroon ni Jocelyn ng type 2 diabetes, mataas na cholesterol level at blood pressure. Ang kondisyon ni Jocelyn nagkaroon ng komplikasyon na tumor sa utak. Takot ang nararamdaman ngayon ni Jocelyn. Natakot po ako agad kasi alam ko pong kailangan siyang operahan. Nitong Enero, sumailalim si Jocelyn sa gamma knife radiosurgery. Sa Jocelyn po kasi, marami po kasing mga ugat or mga blood vessels na nadidikitan na yung bukol. Natanggal man ang tumor sa utak, nag-iwan naman ng Cushing syndrome ng habang buhay na marka kay Jocelyn. Habang buhay niya kasing haharapin ng sakit na diabetes at hypertension. Bukod dito, ipinagbabawal sa bansa ang gamot na sana'y makapagpapagaling sa Cushing syndrome. Konti lang po ang gamot na pwedeng ibigay po para sa Cushing syndrome. Kaya napilitan humanap ng alternatibong gamot ang doktor para kay Jocelyn. Malaking pasanin sa pamilya ni Jocelyn ang kanyang gamutan. Inaabot kasi ng halos 50,000 pesos ang gamot ni Jocelyn kada buwan. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay ni Jocelyn, nananatili siyang positibo. Mas lalo po akong nagiging thankful kasi nakakahinga pa ako, nagising ako sa umaga. Mas masarap po palang mabuhay. Gusto mong lumaban para sa sarili mo, ganun. Kaya si Jocelyn, YOLO mo dahil you only live once nga. Gusto ko na lahat gawin. Siyempre, mag-iingat pa rin po dahil may nararamdaman pa din naman po ako. Hindi malalaman kung kailan darating ang mga pagsubok sa buhay. Kaya sa halip na may stress sa paghaharap dito, buong tapang na lumaban na may pananalig sa Diyos para ang tamang solusyon sa problema ang mahanap at hindi komplikasyon. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo.